So ito tayo ngayon, magbibigay tayo ng content ngayon. Ito ay tungkol sa mga faith natin. Dahil minsan, my friend, dito sa mundo, ang tao ay parang ang iniisip mostly sa tao ay kapirahan. Hindi na realize. My friend, sometimes hindi natin na-realize ang mga ibinibigay sa atin ng Panginoon. Mga kabihang, mga mabuting ibinigay natin ng Panginoon. Dahil sa para naging materialistic tayo. Kahit na yung mga religious na tao ay naging materialistic dito sa mundo. So ngunit sa ang katotohanan pala, ang tao at the time na nagkakasakit ka, doon mo ma-realize ang mga magagandang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon nung maganda pa ang natin, yung pangangatawan natin, yung health natin. So dito, my friend, kailangan sa atin na maging focus tayo sa mga magagandang bagay na ibinigay sa atin ng may kapal. Yung mga gift na ibinigay sa atin, yung mga mabubuting pangangatawan, magandang pangangatawan ang ibinigay sa atin, magandang health ang ibinigay sa atin, dapat na tayong magpapasalamat niyan pala sa Panginoon. Dahil sa hindi importante sa tao ang karangyaan dito sa mundo, yung mga material na mga bagay ay hindi yan nagbibigay sa atin ng kasiyahan pag mayroon tayong karamdaman sa ating pangatawan, sa ating health. So dito, my friend, i-realize natin while nabubuhay pa dito tayo sa mundo, magandang health natin, pagpasalamat tayo sa Panginoon. Ito na ang the best thing that's happening in us, na binigyan tayo ng magandang pangatawan ng Panginoon. So dito, by the way, we have nothing to worry naman in this world, in the reality. Pag hindi kayo naging materialistic dito sa mundo, you have nothing to worry. Basta't nananalig ka sa Panginoon, everything shall have to be provided. Ang lahat ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Basta't real kang nananalig sa Panginoon. Dahil mayroon talagang mga tao, my friend, sa totoo lang, mayroong mga tao na sa lang nila sa bunganga lang, sa kanila lang mga words ang katotohanan sinasabi nila tungkol sa Panginoon. In reality, wala sa puso't isipan nila wala. Yan. Kaya nga dito sa mga prayer na mga artistic na mga prayer, mga magagandang prayer, useless kasi yun Useless kasi yun dahil hindi yun pinakinggan. Mostly sa mga prayer na sobrang maganda yan, hindi yan pinakinggan. So dito, my friend, ang pinakinggan kasi pag time mong hingin sa Panginoon ng mga nais nating makamit sa ating buhay. So dito, pag maganda ang pangangatawan mo ngayon, yun na ang dapat mong ipapasalamat sa Panginoon. Huwag kang focus sa kapirahan, kung ano ang ibinigay ng good health sa atin ng Panginoon. Dapat yun ang pasasalamatan natin. Huwag tayong laging pera na lang, my friend. So ganyan ang buhay. So ganyan lang.
So ngayon, kung maganda pa ang health mo ngayon, hindi mo yan ma-realize eh. Ngunit at the time na nagkakasakit ka, magkakaroon kayo ng sakit ng katawan na parang sobrang hirap na talaga ang naramdaman mo. Ma-realize mo itong sinabi ko sa iyo na dito sa mundo, yung material na mga bagay ay parang useless yun pag nagkakaroon ka ng sakit. So dito, una nating hingin sa Panginoon ang ang magandang pangangatawan. Wala tayong mga problema, magandang pangangatawan natin kasi kung minsan yung mga tinuro ng mga mga itinuro sa ating ng mga religious leader natin, sabihin huwag kang mag-pray na kang ng problema ng Panginoon. But instead, i-pray mo na lalakas ka, lalo kang lalakas. Okay naman yon na huwag kang mag-pray na wala kang problema, ngunit di better pag wala kang problema eh. Kung pwede man lang na magiging malakas ang personality mo, ang pagkatao mo, na wala kang problema, bakit hingin mo sa Panginoon na upang maging strong ang pagkatao mo, maging lalakas maging strong creature ka through the problem? For me, parang okay naman yun, ngunit hingin mo sa Panginoon, the best thing na hingin mo sa Panginoon na magiging strong creature ka, kahit na walang mga problemang darating sa buhay mo. Maging strong creature ka na walang mga problemang darating sa buhay mo. Ano? Ipangit mo yung sasabihin. Maging strong ka. Yung sabi kasi nila, pag may problema ka, yun ay mga kasi yun, mga positive approach yun na ibinigay sa atin na maging strong tayo despite sa mga problema na darating sa buhay natin. Mga positive approach kasi yun upang makayanan mo ang problema mo. Ngunit mas maganda pag wala kaya tayong problema. So dito huwag mo hingin sa Panginoon na bakit hingin mo sa Panginoon na okay lang sa iyo na magkakaproblema ka? No. So karon dito, ang nais ko lang iparating sa lahat na ang health ay wealth talaga. Ma-realize, as what I said, ma-realize nyo yan pag nagkakaroon kayo ng karaingan, sakit ng katawan ninyo na halos hingin mo na sa Panginoon na mamamatay ka na lang dahil sa sobrang sakit na dinanas mo sa sa buhay mo. So dito, habang wala ka pang mga karaingan, wala kang mga sakit ng iyong katawan, magpasalamat ka sa Panginoon dahil yun na ang the best that's happening in your life. Okay, ganun lang my friend. So dito, hanggang dito lang muna. Kahit hindi masyadong maganda ang topic natin, ngunit binahagi ko sa inyo yun. Have a blessed day everyone.